Palang araw na linggo po para sa ating lahat, mga magulang at mga kapatid. Ako po ay maging yung samahan upang tayo po ay manalangin. Tayo pong lahat ay umupo. Ama namin Diyos, ang sa langit, banal at makapangyarihan sa lahat. Narito po kami muli upang ikaw ay aming sambahin sa espiritu at katotohanan. Ama, maraming salamat po sa buhay nito. Nagbigay po sa bawat isa. Gamitin mo po, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Ama, alaw lahat ng nawa sa aming gagawin samba. Ikaw ay malugod. Patawarin kami sa lahat ng aming nagawang pagkakasala sa isip, sa at sa gawa. Ama, linisin mo po kami mula ulo hanggang paa upang kami maging karapat-dapat sa gawain ito. Ganun din po, hiling namin ang mahal na pastor, bigyan siya ng karunungang nagmumula sa iyo upang may bahagi sa amin ng mga salita mo. Mga salita mo nagbibigay buhay sa amin. Mga salita mo nagbibigay ng kagalingan. Mga salita mo nagbibigay sa amin ng kaaliwan sa mga nagdadalamhati. Ama, mahaba po ang mga kamay, maabot mo ang mga utos sa amin, sa mga kapatiran namin sa ibayong dagat. Ikaw po sa kanila ay tumabay. Ikaw po sa kanila ay tumulong. Magbigay lunas sa kanilang mga karamdaman. Ganun din po sa kanilang kalungkutan, ikaw po ang mag-alin. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa ng iglesyang ito, sa bawat pamilya, sa bawat miyembro, kabataan, kalulakihan at kababaihan. Ito po ang pinapasalamat na patuloy po kaming ilayo sa mga uri ng tukso, sa mga kapahamakan. Ganun din po sa kaminsalang pandemic na ito, ilayo niyo po kami ang sa makapangyarihang mga kamay, amin pong inahibilin ang lahat ng ito. Ito po ang aming panalangin may pasasalamat sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Ating pong scripture reading ay mula sa awit 143, verse 12. Dalangin upang tulungan. Tingin mo, O Yahweh, ang aking dalangin, kapagkat matuwid, kaya ako'y tingin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang suriin. Patid mo ng lahat, kami ay sayapin. Ako ay umusig ng aking kaaway, at ako ay gusto niyang mapipila. Sa dilim na dako ako ay nagulog, tulad ko'y patay ng mahabang panahon. Ako ay handa ng magtaas ng kamay, sapagkat wala ng pag-asang buhay. Araw o lumipas ang aking mabuta, at naaalala ang iyong ginawa. Sa aking isipay, bumilit na bigla, ako'y dumalangin na taas ng kamay. Parang tuwing lupa ang iwa kong buhaw. Nawala na lahat ang aking pag-asa. Kaya naman, Yahweh, ako'y tingin mo na kung ika'y mapuli. Baka hantungan, ako'y tanghalin malamig na bangkay. At ang tungin ko'y madilim na hukay. Ako'y umaasa sa iyong tiwala na kung umagay, ipagbugunita iyong pag-ibig mo ay luhang tila. Ang aking dalangin na sa iyong hibig at nabayan ako sa damag. Ako ay umaasang iyong isasanggalang. Kaya ligtas mo ako sa kaaway. Ikaw ang aking Diyos. Ako ay turuan ng aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo ay maging aking taglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Ikaw ay nangakong ako'y ililigtas. Pagkat nagkila ka, iligtas mo agad. Iligtas mo ko sa mga bagabag. Dahilan sa iyong pagtingin sa akin, ang mga kaaway ko ay iyong ang nagpapahirap sa akin o sa akin. Yamang ang likod mo ay iyong Awit 143, verse 12.
Good morning po sa bawat isa. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos sa umagang ito. Awitan natin siya. Tayo pong lahat. Dakila siya. Dakila po ang ating Panginoon. Amen. Sige po, palakpakan natin ang mga. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen. Tunay na dakila siya. Dapat din siyang purihin at sambahin. Hallelujah. Si Jesus ang sabihan ko.
Hihigit pa sa'yo, ikaw ang Diyos magpakailanman. Ang may likha ng buhay, walang iba, walang iba, ibang katulad mo. Sa puso ko, ikaw lamang, mag-ari ang manahan, siyang sumagot sa aking kalooban ko magtitiwala. Pagkat wala na nga iba, minsan pa nating awitin sa puso ko. Sa puso ko, ikaw lamang, maghari at manahan, siyang sumagot sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala na nga ibang katulad mo. Pagkat wala na nga ibang katulad mo. Wala kang katulad, Panginoon. Pagkat wala na nga iba. Pagkat wala na nga iba. Yes! Pagkat wala na nga ibang katulad mo. Hallelujah! Amen! O purihin ang iyong ngalan, O Diyos. Tunay wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! At patuloy po namin aawitan ng iyong ngalan, O Diyos. Dahil tunay na karapat dapat ka pong purihin. Purihin ka po, Panginoon. Thank you, Lord. Worship you, Lord. Patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon. Sige po, let us worship our God. Let's continue to worship Him. At karapat dapat po siyang purihin, karapat dapat siyang sambahin. Lord, yes Lord, we worship you. Purihin ka po. Purihin ka po. Awitin po natin ang awit na yan na nagmumula po sa ating mga puso at sabihin natin, Panginoon, ang ngalan mo'y aawitan. O Diyos, kita'y pupurihin. O Diyos, sapagkat ika'y dakila at tapat. Ang ngalan mo'y aawitan. Kita'y pupurihin.
Sige pa, patuloy natin itaas ang ating mga kamay. At muli natin awitan ang ating Panginoon. Hallelujah! At sabihin natin, aking Panginoon, aking Panginoon. Siya nga po Diyos, ako ay narito. Mainang nando, sa'yo ay alay ko. Nasamba kita, dinadakila ka. Pagkat ika'y naman at walang katulad. Tataas kita, tataas kita sa aking pagsamba. Dadakilain ang pangalan mo. Siya nga po, Panginoon, sa bawat sandali ng aming mga buhay. Sa aking pagsamba. Maaari ba natin itaas ang ating mga kamay at sabihin natin, itataas kita, Panginoon. Tataas kita sa aking pagsamba. Dadakilain ang pangalan mo sa tuwina, sa bawat sandali. Papupurihan ka, pagkat ika'y karapat-dapat. Siya nga po, karapat-dapat kang purihin. Ika'y karapat-dapat. Ikaw lamang, O Diyos. Ika'y karapat-dapat. Karapat-dapat kang purihin, Panginoon. Hallelujah! Ika'y karapat-dapat sa aking pagsamba. Itataas kita, itataas kita sa aking pagsamba. Dadakilain ang pangalan mo. Bawat sandali, papupurihan ka. At ika'y karapat-dapat. Siya nga po, amen, hallelujah! Ika'y karapat-dapat. Karapat-dapat kang purihin, O Diyos. Ika'y karapat-dapat sa aking pagsamba. Karapat-dapat ka. Sige po, purihin natin. Ibigkas natin ang ating mga pagpupuri sa ating Panginoon. Karapat-dapat kang purihin, O Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Karapat-dapat kang purihin, O Diyos. Sambahin ang iyong ngalan, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Tunay po, Panginoon Diyos, sa umagang ito, taus-puso po ang aming pagpapasalamat sa iyong dakilang katapatan sa aming mga buhay, na sa kabila po ng aming mga nararanasan, nananatili kang tapat, Panginoon. Kaya po, ang aming mga buhay sa umagang ito, iniaalay namin at inaawit namin ang iyong kabutihan, Panginoon. At muli sasabihin namin, Panginoon, ngalan mo'y aawitan. Siya nga po, O Diyos, kita'y pupurihin. Yan po ang laman ng aming mga puso. Awit ng aming mga puso. Ika'y dakila at tapat.
pangalan, O Diyos. Hallelujah. Praise God. Puri ng Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. God bless us. Isang mabiyaya at pinagpalang araw sa bawat isa sa ating. Welcome po sa ating online na pananambahan dito sa Christian Faith Church, Wiskrami, San Juan City. Kami po ay nagagalak sa inyong suporta sa ating pananambahan na bagamat hindi po tayo nagkikita-kita ng face-to-face, ngunit salamat sa Diyos sapagkat binibigyan po tayo ng pagkakataon na magkita-kita sa pamamagitan ng online na pananambahan. In behalf po sa aming Senior Pastor, Gani Coruña at ang kanyang sambahayan, Associate Pastor Julius Gapit at ang kanyang sambahayan, at maging inyong lingkod, Associate Pastor Celso Obaldo at ang aking sambahayan, ay nakikiramay sa pagpanaw ng aming kapatid na si Sergio Batacan. Kami po ay nakikiramay sa lahat po ng pamilya ng Batacan at naway ang kapayapaan at ang kaaliwan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Tayo po ay dadako na sa ating mensahe sa umagang ito. Ang pamagat po ng mensahe natin sa araw na ito ay sino ang aking kapwa? Sa ibang version po ay sino ang aking kapitbahay? Sa English ay who is my neighbor? At ang ating teksto ay matatagpuan sa Lucas chapter 10 verses 25 hanggang 37. Kung meron po kayong Biblia, mga kapatid, ay sumabay po kayo sa akin sa pagbabasa sa ating teksto. May isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya subukin. Guro, anya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong kalakasan, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa, kagaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahihiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita. Ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Sakay sinikay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at tinalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung pagkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga otorisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumayo ka, gayon din ang gawin mo. Tayo po ay mananalangin among banal at mapagpalang Diyos. Tunay po na kayo ang dakila at makapangyarihang Diyos na aming pinagkakatiwalaan at pinaglilingkuran. Salamat po sa araw na ito
na pinagkaloob mo sa amin na kung saan kami po ay sama-sama na maghahayag ng papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan sa pamagitan ng pag-aawitan po namin, pagpupuri, pagsamba at sa aming patutuo. Tunay po, Diyos, na kayo po ang aming Diyos na dakila, na siyang aming Panginoon at tagapagligtas. Pagpalain po ninyo ang aming pananambahan sa araw na ito. Pagpalain niyo rin po ang iyong mga salita na aming pag-aralan. Nawa ito'y magsilbing pagpapala at kaaliwan ng bawat sa amin o hamon sa aming buhay bilang iyong mga anak at mananampalataya. Naway ikaw ang may taas at maluwalhati sa aming kalagitnaan sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa ating pagpapatuloy mga kapatid sa ating mensahe, alam mo ba na napakahalaga ng iyong tanong kaysa iyong sagot? Nakakatuwa ang mga bata sapagkat sila ay naghahanap ng tunay at totoong sagot ng kanilang mga tanong. Dahil hindi nila alam kung ano ang sagot ng kanilang mga tanong. Tayong mga matatanda, madalas alam na natin ang ating sagot sa ating mga tanong. O kaya'y hindi tayo naghahanap ng mga katotohanan tungkol sa ating mga tanong. Kundi tayo pinapahiya natin ang ating mga tinatanong at binibigyan po natin ng pagmamataas ang ating sarili sa pamagitan ng ating mga kagalingan. Ganito ang kalagayan ng dalubhasang matalino o dalubhasa sa kautusan na ating pinag-aaralan sa araw na ito. Ayon sa Lucas chapter 10, 25a, sabi po dito, isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Alam po ninyo mga kapatid, siya'y dalubhasa sa kautusan. Ibig sabihin, kabisado niya ang kautusan. Wala kang pwedeng itanong sa kanya na hindi niya kayang sagutin. Pero sa kwentong ito, hindi siya ang tinanong, kundi siya ang nagtanong. Sino ang kanyang tinanong? Tinanong niya ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi para humanap ng kasagutan sa kanyang mga tanong. Dahil siya nga ay bilang dalubhasa, sa kautusan ay alam na niya ang kanyang mga tanong. Ngayon, ano ang layunin ng kanyang pagtatanong? Ano ang kanyang purpose o dahilan kung bakit niya tinatanong ang ating Panginoong Jesucristo? Ang ginamit po dito na salita sa English ay test. Test. Because sa English Standard Version, and behold, a lawyer stood up to put him to that test. Ang layunin pala ng dalubhasang ito ay subukin ang ating Panginoong Jesucristo kung gaano ang kanyang karunungan o kaalaman. Sinusukat niya yung kanyang kaalaman at karunungan. Kaya makikita po natin dito mga kapatid, na ang pagtatanong ng dalubhasa sa kautusan ay mayroon siyang maling motibo. Dahil nakikita po niya na ang ating Panginoong Jesucristo ay isang pangkaraniwang tao lamang o kaya pangkaraniwang guro lamang. Bago po tayo magpatuloy, ay pansinin muna natin mga kapatid yung salitang dalubhasa sa kautusan. Marami pong bersyon dito sa Biblia. Ang mababasa po natin na iba't iba ang kanilang mga pangalan. Una ay sa Pinoy version ay matatawag po nating teacher of the law. Siya ay guro ng kautusan. At sa ESV naman, English Standard Version, ay siya po ay isang lawyer o siya ay abogado.
At sa New King James Version naman, ay a certain lawyer. Isa siya ring abogado. At dito sa Mabuting Balita Biblia, ay iskriba naman ang nakasulat po dito na pangalan niya dito, mga kapatid. Ibig sabihin na ang talubhasa sa kautusan ay isang iskriba. Alam po ninyo, mga kapatid, na ang mga iskriba ay mga membro sila ng Sanhedrin. Ano ang ibig sabihin po ng Sanhedrin? Kung ikukumpara po natin dito sa ating bansa, ang Sanhedrin po ay yung tinatawag nating Korte Suprema. Court of Justice, mga kapatid, Supreme Court. Ito ang makikita po natin, nakahalin tulad ng Sanhedrin. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, yung mga iskribo na ito ay dalubhasa po sila kung ang pag-usapan ay tungkol po sa kautusan. Ngayon ay pupuntahan po natin kung ano yung tanong ng dalubhasa sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi po dito, ang kanyang tanong, Guro, anong dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Alam po ninyo, tinawag niyang guro ang ating Panginoong Jesucristo. Samantalang siya po ay dalubhasa sa kautusan. Ang kausap niya ay ordinaryong guro lamang o ordinaryong tao lamang. Samantalang siya ay may degree na tinatawag. Mayroong siyang PhD, mayroong siyang MD, Master's Degree. Kaya't ang kanyang pagtatanong ay mayroong pong pagmamalaki, mayroong pong pagmamataas. Kung sa salitang kalye, mga kapatid, ay mayroong siyang kayabangan. Ulitin po natin ang kanyang tanong. Sabi po dito, ano ang dapat kong gawin upang magkaroon o magkabit ng buhay na walang hanggan? Alam po ninyo, mga kapatid, na ang focus ng dalubhasa ay nandoon po sa ano ang aking gagawin. Ibig sabihin ay nasa gawa ang focus. Ito ang paniniwala ng mga Hudyo na kapag sinunod nila ang kaliit-liitang hinihingi ng batas, ay walang magagawa ang Diyos kundi gawaran sila ng buhay na walang hanggan. At ayon sa kanilang paniniwala, ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan ay bunga ng sariling pagsisikap. Alam niyo, mga kapatid, na mayroon po tayong Bible study tuwing Miyerkules sa pamumuno ng ating puting pastor, Gani Coronia. Ang kanyang tema o title po ng ating Bible study ay Faith with Works, pananampalataya na may gawa. At dito makikita po natin, mga kapatid, na ang mga Hudyo ay meron silang mga gawa, ngunit wala silang pananampalataya. Kaya dito ay makikita po natin kung iahambing po natin yung pagkakamit ng buhay na walang hanggan o kaligtasan, mga kapatid, ay hindi po ito pasado sa harapan ng Diyos. Ngunit ito ang paniniwala ng mga Hudyo na sa pamagitan ng mga gawa makakamit ang kaligtasan o kaya ang buhay na walang hanggan. Ngunit binaliktad ito ng ating Panginoong Jesucristo. Binaliktad niya ang paniniwala ng mga Hudyo na sa pamagitan ng pagtuturo na ang kaligtasan ay bunga ng biyaya ng Diyos dahil sa pananampalataya natin sa bugtong na anak ng Diyos. Wika sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Sapagkat dahil sa kagandaang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos. O nakita ninyo, mga kapatid? You see? Na ang kaligtasan ay pamamagitan ng kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng iyong sarili
Hindi ito bunga ng iyong mga gawa. Kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kaya dito sa atin bilang mananampalataya mga kapatid, ay kinakailangan po natin yung faith with works na hindi lamang pananampalataya, kundi kinakailangan may gawa. Tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas at makakamtan mo ang biyaya ng kaligtasan na kaloob ng Diyos sa bawat nananalig o nananampalataya sa Kanya. Ang tanong ng dalubhasa ay sinagot po ng ating Panginoong Jesucristo. Dito sa Lucas chapter 10, verse 26b. Sinabi dito, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang dalubhasa sa verse 27b. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong kalakasan, ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito rin ang tinura ni Jesus nang sabihin niya ang kautusan ay binubuo lamang na sa dalawa, ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Sa makatuwid, ang batas na nagliligtas ay ang batas ng pag-ibig. Dahil sa pag-ibig ay iniligtas ng Diyos ang sanglibutan. Wika sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, na ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino mang tatanggap sa pag-ibig na ito sa pamagitan ng pananampalataya ay maliligtas. At ang sino mang iniligtas ay iibig ng tapat sa Diyos at sa kanyang kapwa. Pagkatapos na sumagot ang dalubhasa, sinabi sa kanya ni Jesus sa verse 28b, tama ang sagot mo. Gawin mo yan at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ngayon, tapos na sana ang usapan. Tapos na sana ang kwento. Ngunit ayaw mapahiya ng dalubhasa. Lumalabas kasi na tinuruan siya tungkol sa batas ng isang karaniwang guro. Kaya humirit pa ang dalubhasa sa pamagitan ng muling pagtatanong. Wika sa verse 29b, sino naman ang aking kapwa? Sa makatuwid, ang pagtatalo o bone of contention. Wika nga, sa ating pinag-usapan ay hindi yung pag-ibig. Malilaw na ang buhay na walang hanggan ay sakop ng batas ng pag-ibig. Ang pagtatalo o bone of contention dito ay sakop ng salitang ang kapwa. Para sa mga Hudyong katulad ng dalubhasang ito, ang kapwa ay ang katulad nilang pure Israelites. Ibig sabihin na purong Hudyo lamang ang kanilang kapwa. Hindi kasama rito ang mga dayuhan. Hindi kasama dito ang mga mistisong Israelita na kung tawagin nila ay Samaritano. Noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo, lalong pinakitid ng mga Hudyo ang kalugan ng kapwa. Ang kapwa ng mga Parisiyo ay Parisiyo. Ang kapwa ng mga Iskriba ay mga Iskriba. Para may pabukha sa dalubhasa ang kakitiran ng kanyang pagkaunawa sa kahulugan ng kapwa, ikinuwento ni Jesus ang tungkol sa mabuting Samaritano. Sa ating kwento mga kapatid ay meron pong 4 na characters. 4 na katauhan. Una, ang Hudyong pinagnakawan, binugbog, iniwan, halos patay na sa daan. Pangalawa, yung Hudyong pari. Pangatlo ay ang yung Levita. At pang-apat ay ang Samaritano.
Ang paring Hudyo ay mula sa lahi ni Aaron, samantalang ang Levita ay sa lahi sa lahi ni Levi. Ang Levita ay katulong ng paring Hudyo na sa pamagitan ng pangangasiwa at pangangalaga sa templo. Ang Samaritano ay mga Israelitang nakapag-asawa ng mga dayuhan at sumusunod sa mga tradisyon at paniniwalang dayuhan. Sila ay tinuturing na marumi at traidor ng mga Hudyo. Para sa pari, ang Hudyong binugbog ay dapat iwasan. Maring siya'y gawin, marami siyang gawain sa templo kaya hindi dapat maabala. Ang wika sa verse 31, nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita niya ang nakahadusay, lumihis siya at nagpatuloy sa paglalakad. Ganun din ang naging reaksyon ng Levita. Sabi sa verse 32, dumaan din ang isang Levita, ngunit na makita niya ang taong binugbog, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Nakita rin ito ng Samaritano, ngunit mayroong malaking pagkakaiba. Ayon sa verse 33, siya'y naawa o nahabag. Alam niyo mga kapatid, ang pagkaawa o paghabag ang siyang nagtutulak sa atin upang tumulong at magmalasakit sa isang taong nangangailangan. Kahit hindi natin ito kakilala. Ang tawag dito ay mercy o compassion. Ito'y dapat ipakita sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan. Nasusulat sa Zacarias chapter 7, 8 hanggang 10. Pinahayag ni Yahweh kay Zacarias, sabihin mo sa kanila, pairalin ninyo ang katarungan at maging mahabagin kayo sa isa't isa. Huwag ninyong aapihin ang mga byuda, ang mga ulila, ang mga dayuhan o ang mga mahihirap. Huwag kayong magbabalak ng masama laban sa inyong kapwa. Wika sa ating scripture reading sa awit 145 verses 8 and 9, si Yahweh mapagmahal at puno ng habag. Hindi madaling magalit. Ang pag-ibig ay wagas. Siya'y maputi at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikhay, pagkalinga niya ay mamalagi. Sa ating kwento ay muling tinanong ni Jesus ang dalubhasa. Sa verse 36, sa barangay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Malinaw sa kwento na ang naging tunay na kapwa na nagpakita ng pagmamalasakit at habag ay ang Samaritano, na hindi kinakausap ng mga Hudyo, ni hindi tinatawag ang kanilang pangalan. Ang sagot ng dalubhasa sa verse 37, ang taong tumulong sa kanya. Ang sagot ni hindi masabi ng dalubhasa na ang Samaritano. Ang sagot niya ay ang taong tumulong. Mga kapatid, ang mabuting Samaritano rito ay ginamit na ilustrasyon ng ating Panginoong Hesus upang ipakita na ang tunay na pag-ibig ay pagtugon sa pangangailangan ng kapwang nangangailangan, kakilala man o hindi. Ngunit ang talagang focus ng ating kwento ay ang dalubhasa at ang makitid na pangunawa nito tungkol sa kapwa. Para sa kanya, ang kapwa ay yung lamang kapwa Hudyo. Ibig sabihin, mayroong boundary, mayroong limitasyon ang kanyang pakikipagkapwa-tao. Kaya ito ang malaking hamon o challenge sa ating mga tagasunod ni Kristo. Ang maging mabuting Samaritano na sa halip na maging
matalinong dalubhasa. Ang iwanan ang pagkamakasarili upang tumungo sa kapwang nangangailangan anuman ang kanyang kulay at paniniwala. Kaya mga kapatid, magsimula na tayong gumawa ng kabutihan sa mga taong walang kakayanan upang gantihan ang ating nagawang kabutihan. Ang tagubilin ng ating Panginoong Hesus sa Lucas chapter 14, 13 to 14, sabi po dito, subalit kapag ikaw ay nagkahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay, at mga bulag. Kapag ganito ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga banal. Si John Bunyan ay nagwika, you have not lived today until you have done something to someone who can never repay you. Ibig sabihin mga kapatid, na kapag tumulong tayo sa taong nangangailangan, ay huwag nating hintayin pa na tayo ay gantihan, o tayo ay suklian, o kaya'y palitan ang nagawang kabutihan natin para sa kanila. Mga kapatid, sa mga araw na ito, tayo pa rin ay nasa pandemya at marami po tayong mga kababayan ang mga nangangailangan. Marami tayong mga kaibigan na may mga pangangailangan. Marami tayong mga mahal sa buhay na nangangailangan din. At marami rin tayong mga kapatiran na nangangailangan din. Kaya sa pagkakataong ito, isang malaking hamon sa bawat isa sa atin bilang isang mananampalataya o tagasunod ni Kristo na ang mensahe ng mabuting Samaritano ay pwede po nating gawing halimbawa o ipamuhay sa ating buhay upang magampanan po natin ang mensahe o aral na tinutukoy po dito ng isang lesson ng mabuting Samaritano. Huwag na nating hintayin pa ang maraming araw o buwan bago tayo tumulong. Bakit hindi na natin gawin ngayon na, mga kapatid? At kung ito ay gagawin po natin, ipinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin na siya ang gaganti, siya ang maggagantimpala sa bawat sa atin kapag tayo po ay nagpagamit, tumulong sa mga taong nangangailangan. Kaya salamat sa mensaheng ito mga kapatid at naway naging pagpapala sa bawat isa sa atin. God bless you all mga kapatid at tayo po ay mananalangin. Purihin ka dakilang Ama at mapagpalang Diyos. Salamat po sa mensahe ng mabuting Samaritano na aming napakinggan at napakaraming mga aral ang napulot po namin dito na dapat po namin isagawa, ipamuhay upang kami po ay maging daluyan ng mga pagpapala. Matulungan ang mga nangangailangan, lalong-lalo na ang aming kapwa mananampalataya. Pagpalain niyo po ang bawat mga kapatiran po namin, na kasama po namin, na nakikinig at na nanonood sa pananambahang ito. At umaasa po kami na sa pamagitan ng gabay at patnubay ng banal na Espiritu na siya ang magtutulak sa amin upang gamitin kami, upang tumulong kami sa bawat mga nangangailangan. Ama, gamitin po namin ito, gawin po namin ito para sa inyong kalwaltian at kayo lamang ang mga itaas, malulhati at maparangalan. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli mga kapatid, nakikiramay po kami sa Batakan Family at naway ang kapayapaan at ang kaaliwan ng Diyos sa pamagitan ng Banal na Espiritu. God bless us all. Sumasandali po ito mga kapatid, tayo po yung muko at manalangin. Tanahin po natin ang bawat mensahe ng kilala na ating pahayag ng na salita ng Diyos sa atin. Salamat po na tayo ay patuloy na pinagkakalooban ng
kapulungan at kaunawaan sa pamagitan ng mensahe na pagkain espiritual. Salamat na binubus tayo ng mga pastor natin sa pamagitan ng mga pagkain espiritual. Tayo ko'y tumalis sa Diyos at tayo pasalamat. Dakilang Diyos, aming Ama, kami ko'y nagkapasalamat at niluluwalhati po namin ang iyong pangalan. Tinatakoy. Salamat sa bawat katagat ng mensahe ng iyong banal na salita kasi ang dinghin itinanim sa aming puso. Dinghin hindi nasisira. That's not incorruptible seeds. Thank you for all tremendous messages that you've given us. Salamat po, Ama. Dalangin po, pagkalabog po, Diyos, ng panalas ng karunungan at kaalaman ng aming mga pastor. Magkina po sila ng marinag na espiritu, excellent spirit, O Lord. Iyan po sila sa bawat mensahe na kanilang pinagkakaluan. Kami man po, Diyos, ay patuloy magkaroon ng kauhawan sa pamagitan ng kanal na salita. At yun ay dadalhin po sa aming mga puso, sa aming pag-unawa. At dalangin namin ang bawat mensahe na pinipigkas ng mga mahal namin pastor ay natatanim sa aming puso at isipan. Ilapat sa aming buhay ito hanggang sa aking mga anak, aking mga apo at sa lahat ng mga pagpapahayagan ng panalasan. Aming Ama, maraming salamat sa napakabuti sa amin. Kahit sa aming kaming ganitong kaparaanan ng mga whole life, kami nagtatagpo, O Diyos, sa pamagitan ng pagtulog namin sa iyo. Salamat po, O Diyos, na hindi mo kami pinababayaan sa anumang oras sa aming buhay. Yes, salamat po na patuloy mo kami pinalalakas sa iyong mensahe. At yung ay nagbibigay at nagtutulak sa amin. Nagpatuloy namin hahanapin, O Diyos, na iyong kalooban na sinagpali sa amin. Maraming salamat po aming Ama. Pagpalain sa aming mga kapatid sa lahat ng tao. Nagkakaugnayan kami sa pagtulog sa pamagitan sa online. Isa ang aming damin, isa aming puso sa pagharap sa iyo. Hayaan po, Diyos, ang banal na Espiritu, ang presensya, ang patuloy, O Diyos, na siyang gagabay sa amin. Salamat po, O Diyos. At dalangin ko po, Ama, sa iyong malapay na pagpak, patuloy po kami, O Diyos, tukupin at yakapin ng iyong presensya. Sa po ng aking mga pamilya, kayo sa aking mga kapatid, sa aming mga pastor, O Diyos. Si Pastor Gary Beronia, Senior Pastor, si Brother, si Pastor Julio, si Pastor Celso, at ang buong pagkasambayan. Inyo po, O Diyos, inyong patuloy ang pagpalain at kalooban, ang karunungan at kaalaman, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Maraming po salamat po, Ama. Luwalhati at papuri, tinatakila ka namin sa iyong kaluwalhatian, ang kapurihan, kapangyarihan, sa ngalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Lahat ng nagsabing Amen.